may combination ng honey at tobacco. Kamusta mga brad? It's me, Eric, at sa video na to pag-usapan natin Insurrection 2 Wild. Gawa ito ng Rayan Tradition. Yung Rayan Tradition, very popular na cloning house. Hindi ko lang sure ngayon kasi parang hindi na siya masyadong maingay. 4 to 5 years ago, ano siya, maingay talaga siya. Para sa akin nung time na yun, kasing ingay siya ng Armoff. Nung time na yun, ang dami nilang nilalabas na mga flankers na clone naman ng iba't ibang klaseng pabango. May nilabas sila before na alternative for Creed Aventus na yun yung isa sa pumatok. Kasi parang nung time na yun, kahit anong clone or alternative for Creed Aventus pumapatok. Ito is very popular because ito yung best alternative for Mueller Pure Havan. Comparable din siya sa Naxos, pero para sa akin mas malapit siya sa Pure Havan. Ano ba yung scent profile nito? So kung familiar ka sa Pure Havan, alam mo na may combination ng honey at tobacco. Yung tobacco niya very rich, hindi comparable sa sigarilyo, hindi ganoon. Kung nakaamoy na kayo ng tobacco na yung makapal tapos yung mahal, so ang rich ng amoy, tapos combination niya with honey, may sweetness. Hindi ko kasi masabing overly sweet parang sobrang tamis niya pero hindi nakakainis. Yung combination kasi nung sweetness sa nung tobacco, para siyang something cherry, parang may bitter, pero pag chinek mo yung note breakdown, walang cherry. Ang nangingibabaw is honey, tobacco, tsaka vanilla. So all throughout, may sweetness talaga siya, tapos may depth. May spices na lumalabas bandang mid. Pero nangingibabaw talaga yung combination ng honey, tobacco. Tapos yung sa bandang dulo lumalabas yung vanilla. Kakaroon na ng creaminess, pero may sweetness pa din. Tapos mas smooth na. Yung dry down niya, sobrang bango. Pero yung initial niya, ang bango na din kaagad So, panalong-panalo kapag naamoy mo. Initial spray pa lang. Po-project na malakas. Ang ganda ng sillage. Pero disclaimer, hindi mo to dapat gamitin sa mainit. So, katulad siya ng ibang perfumes na Monster Performer na matamis, na pag ginamit mo sa mainit, so sobrang cloying na ito para sa akin pag ginamit mo sa mainit. Tingin ko talaga hindi ito mag-work sa mainit. Baka imbis na, di ba ang gaganda ng mga sinabi kong comments, baka kabaliktaran yung maging epekto sa pang-amoy or yung perception ng mga taong makakaamoy. So longevity niya for me, matagal more than 8 hours. Pero sa malamig na scenario, hindi ko pa to ginamit na mainit. Projection niya, siguro good projection for the first 2 hours. Tapos unti-unti na magiging skin scent. Sobrang bango ng initial spray. Ang ganda kasi ng kombinasyon talaga ng honey, tobacco. Tapos pagdating niya sa dulo, yung vanilla, mas nako-complement pa Meron pa tong may tonka bean pa pala, tapos may cacao. May something bitter dun sa scent composition niya, pero hindi talaga yung bitter na parang gamot Yung alam mo yun, yung pag dinedescribe na amoy gamot. Pag sinabi mo kasing amoy gamot, parang yun, mapait pero ito hindi ganung level. Mas comparable siya sa cherry, na nakakatawa lang talaga. Wala yung cherry dun sa note breakdown niya. So balik ako dun sa pagko-compare sa Naxos. So si Naxos, fresh kasi siya sa umpisa, di ba? Doon sila nagkaiba. Ito kasi walang kahit anong freshness sa umpisa I mean, diretso ka agad siya dun sa, pwede ko siya ikumpara kay Naxos, pero diretso agad dun sa sa dry down na amoy. Hindi siya dadaan dun sa initial scent na meron si Naxos. Pero kung ikukumpara ko to kay Pure Havan,
mas madali talaga ikumpara. Si Pure Havan for me is mas mas matamis, tsaka alam mo kagad na mas refined, mas mamahalin, yung mas pino yung pagkakagawa. Stand alone, siguro kung tatakpan ko to, kung hindi ko alam kung na alternative or na clone lang to, panalo. Kasi yung presyo niya hindi din ganun kamahal. Hindi na ako sure ngayon kung ano yung SRP na ito, pero around siguro 2,000, 2,000 pesos for a 90 ml bottle, which is hindi na masama. Ang hirap pumanap ngayon ng clones for Pure Havan. Hindi lang din ako sure ngayon kung gaano kalaki yung market niya dito sa atin, sa locally. Kasi nga, hindi siya bagay sa mainit eh. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na lagi ka namang nasa air condition, may ligang pumarty sa malalamig na lugar, naisip ko nga Christmas party, ang gandang gamitin eh ito, ang elegante din. Parang hindi ko sinasabing kaamoy ito ng Lemal Elixir pero kung ano yung mga occasions na pwedeng paggamitan ng Lemal Elixir, ganun yung nakikita ko occasions na pwedeng paggamitan nito. Ang elegante din. Tapos bagay siya dress up. Tingin ko kaya din naman i-pull off ng casual. Yung age bracket na pwede, hindi ko masabing super mature niya. So siguro kay teenager pwede tong dalhin eh. Pero mas bagay siya sa mas 20s up. Though feeling ko kaya may pull off to kay teenager ka lang. Sobrang okay siya for me. Wala na ako masyado masabi tungkol dito. Matipid din ako sa paggamit nito kasi wala naman ako masyado ina-attenda na occasion na pwede kong paggamitan. Saka mas Lemal Elixir ako eh. Though may enjoy mo talaga yung amoy niya. Kung yung enjoyment doon sa scent profile lang ang pag-uusapan natin, sobrang okay siya. Nakalimutan ba ako? Meron ka ba nito? Na-try mo na ba to? Meron ka bang ibang alternative na alam for Pure Havan? Kasi sobrang okay talaga yung scent profile nun. Lagay mo sa comment section yung thoughts mo. Kung gusto mo yung video, pa-like and pa-subscribe. Salamat.